Okay, PCG, hindi na nakapagpigil at bumuwelta at sumagot na mga kapatid sa umano'y panlilinlang ng China, no, sa kanilang naratibo na ang Pilipinas daw ang nag-uudyok ng gulo sa West Philippine Sea. Biruin mo mga tol, tayo pang walang kakayanan na pumasok sa gera, no? Ang nag-uudyok ng kaguluhan. Kita mo kung gaano napaka alam mo 'yun, na hindi makatotohanan, walang logic mga kapatid eh. Paano maghahamon o paano mag-uudyok ng gulo yung isang bansa na alam naman niyang hindi siya ganun kalakas, 'di ba? Kasi imagine niyo to mga tola, dali natin sa mas maliit na scale. Merong malaki, malaki katawan, bully, masyadong mayabang, siga. 'Di ba? Siga ng gugulo. Tapos merong isang patpaten, pero isang patpaten na tao, mga tol, na dumadaan at lagi niyang binubuli. Sa tingin mo yung patpaten na 'yon ang mag-uudyok pa ng gulo doon sa bully, 'di ba? Kung titingnan mo mga kapatid, napaka illogical 'di ba? Walang saysay yung pahayag ng China na ang Pilipinas pa daw ang nag-uudyok ng gulo sa West Philippine Sea. Eh ayaw nga natin silang palagan kapag winawater cannon tayo nila 'di ba? Ewan ko, panoorin na lamang natin 'to mga kapatid mula rito sa PTV Philippines. Bumuelta ang Philippine Coast Guard, PCG, sa umano'y panlilinlang ng China sa issue sa West Philippine Sea. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, kung magiging basihan lamang ang katotohanan, makikitang ang China ang naguudyok ng gulo. Kabilang na aniya rito ang pag-okupa sa Panganiban Reef noong 1995 na nasa loob ng economic o exclusive economic zone ng Pilipinas. 'Di ba? Ito na lang mga kapatid, punta ulit tayo dun sa legality, 'di ba? 1982 UNCLOS, 'di ba? A signatory state din ng China, pumirma sila diyan sa kasunduan. Na itong UNCLOS, ito nag-define siya ng every country diyan, meron 200 nautical miles exclusive economic zone. Meron din sila noon. 'Di ba? Meron tayong EEZ, meron ding EEZ ang China. 'Di ba? Nakapirma sila doon. Pero tingnan niyo naman ang ginagawa ng China. 'Di ba? Beyond their 200 nautical miles exclusive economic zone, nakakarating yung kanilang mga Coast Guard. Napakalayo na. Dito lang sa Baho de Masinloc mga tol, 'di ba? Dito lang sa Baho de Masinloc. Tignan mo na lang, search mo na lang mga tol sa Google kung ilang nautical miles, kung ilang daang nautical miles ang layo nun mula sa kanila. Tapos sa atin kung gaano kahalapit yun sa atin at pasok na pasok siya doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero tignan mo ang layo ng narating nila. Hindi ba panguudyok ng gulo yun? Kahit saan mo dalhin Hindi mo kailangan mag-aral ng sobrang talino. Hindi mo kailangan sobrang, alam mo yung mataas ang pinag-aralan para ma-realize mo mga tol 'Di ba? Pwede ka bang mang-udyok ng gulo kung nasa loob ka lang ng bakuran mo? Pwede siguro kung inaasar mo yung kapitbahay mo, hindi naman ganun mga tol. Ang gusto lang natin, payapa tayong makapangisda, payapa tayong makapaglayag sa loob ng ating EEZ, malaya tayong payapa nating makuha yung mga dapat nating anihin dyan, yung mga langis, yung mga natural gas na makakatulong sana sa ekonomiya ng ating bansa, wala mga tol 'Di ba? Hinaharas tayo ng kapitbahay natin Tapos sasabihin nila tayo pa nag-uudyok ng gulo, lang yan naman talaga. Kung saan isa na itong military base ngayon, kumpara sa sinabi noon ng China na magsisilbi lamang na fishermen's shelter ang mga itinatayong istruktura. Kinukuy din ni Tariela ang ginawang reclamation ng China sa Zamora Reef bilang artificial island na isa lamang submerged feature at malapit sa Pag-asa Island sa dulo ng EEZ ng Pilipinas. Gate pa ng opisyal, ang China ang patuloy na nambubuli sa mga ordinaryong mayangisdang Pilipino maging ang pangaharas ng kanilang maritime at Coast Guard forces. Diba? Nakita nyo na ba mga kapatid ang Pilipinas nagpunta sa exclusive economic zone ng China at pinalayas natin yung mga fishermen nila doon? Nakita nyo na ba ang Pilipinas mga tol nagpunta sa exclusive economic zone ng China at winater cannon natin yung mga barko nila mga tol? Ngayon, paano tayo nag-uudyok ng gulo? 'Di ba? Kung ang ating pinagbabatayan dito is yung UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, pinagbabatayan natin dito international law at yung arbitral ruling. Nasa loob lang tayo ng EEZ natin. Sino yung pumupunta rito sa atin? Sila mismo
Ngayon, paano tayo nang uudyok ng gulo? Kaya nga sabi ng PCG, mga tol, panlilin lang eh. 'Di ba? Panlilin lang talaga. 'Di ba? Napaka-illogical mga tol. Kung titignan mo, tayo yung mahinang bansa. Tayo yung walang kakayanan para palagan sila mga tol. Tayo yung walang submarine, tayo yung walang nuclear arsenal, tayo yung walang aircraft carrier, tayo yung kokonti lang ng barko, tapos tayo pa yung mag-uudyok ng gulo. 'Di ba? Kung titingnan mo mga tol, baseless eh, no? Anyway, ituloy natin tong balitang to. Ito yung mga maiinit na balita mga kapatid. Para dun sa mga hindi pa nakakapanood, 19 warship ng People's Liberation Army Navy ng China na-detect ng Ministry of National Defense. Panoorin natin to mga tol. Patuloy ang panghigiit ng China sa Taiwan bilang babala umano ng Beijing na isinusulong na Taiwan independence. Kaugnay niyan, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mahalagang mapaghandaan ng Pilipinas ang posibleng pagsakop sa Taiwan. Kailangan na talaga maging handa. Ang detalye sa balitang pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Muling pinaligiran ng Army, Navy, Air at Rocket Force ng China ang Taiwan sa isang military drill. Isinagawa ito ng Beijing bilang babala raw sa isinusulong na Taiwan independence. Ayon sa Ministry of National Defense ng Taiwan, na-detect ang 19 na warship ng People's Liberation Army Navy. Binabantayan din ng Taiwan ang Shandong aircraft carrier ng China na pumasok sa kanilang response zone mula pa noong March 29. Tinawag ng Taiwan na troublemaker ang patuloy na military threat ng China sa Taiwan Strait at Indo-Pacific region. 'Di ba? Sa mga ganitong hakbangin mga tol, sino nag-uudyok ng gulo? Sino troublemaker? May kita mo naman mga kapatid 'di ba? Pero patuloy raw silang susunod sa prinsipyo ng no escalation of conflict sa harap ng umano'y nararanasan nila na gray zone harassment. Sa ika-38 anibersaryo ng AFP Northern Luzon Command, muling binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagaan ng paghahanda ng Pilipinas sakaling mangyari ang pananakop sa Taiwan. Sabi ni Browner, bahagi ito ng pag-shift ng militar sa territorial defense kung saan ang NORDCOM ang nagsisilbing frontliner sa hilagang bahagi ng bansa. But let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command. Grabe, pero bigla ko naisip mga tol, no? Kung anong nangyari sa ating bansa. Biruin mo mga katol, kung i-compare natin, laki ng Pilipinas sa laki ng Taiwan. Kumpara natin mga tol, mas malaki pa Luzon kaysa sa Taiwan. Pero tignan mo yung mga kababayan natin, OFW doon sa Taiwan. Nagtatrabaho sila doon mga tol instead na magtrabaho sila sa ating bansa na mas malaki kaysa sa kanila. Bakit? Di hamak na mas mayaman sila mga tol eh. 'Di ba? Kita nyo kung anong nangyayari sa bansa natin. Kaya kung pagbabasehan mo mga kapatid, napakalabo na tayo ang magsimula ng kaguluhan, no? Napakalabo niyan. To be at the front line of that operation. Dagdag ng AFP Chief, bahagi ng paghahanda ang konsiderasyong nasa gyera. We are already at war. I am not referring to the kinetic warfare that we see between Ukraine and Russia or between Israel and Hamas. But we are experiencing already cyber warfare, information warfare, cognitive warfare, political warfare. No? So sinisingitan na tayo. The Communist China is already conducting united front works in our country. Grabe na ginagawa nila. Actually mga tol, pati yung away politika rito, sinisingitan na rin nila. Wala silang pinapanigan doon mga tol, wala silang kinakampihan doon. 'Di ba? Meron silang pangunahing goal, bumagsak yung gobyerno. Kasi yan ang kailangan nilang targetin yung pundasyon. Mag-away-away yung mga Pilipino mga tol. Mawalan ng pagkakaisa totally. 'Di ba? Kaya ang posibilidad na ginagawa nila,
Sinasakyan nila tong kabila, pinag-aaway nila. Ganun ang nangyayari mga tol. Pero kung meron mang mananaig mga tol, o kung meron mang, syempre hindi naman pwedeng walang gobyerno rito sa Pinas, di ba? Kung meron mang mananaig at kung meron mang mananalo, syempre ang pipiliin nila yung kampi nila mga tol, di ba? Para makontrol nila, maging tuta nila mga tol. Kaya depende sa ating mga tao, mga kapatid ha. Tayo may kapangyarihan kung sino gusto nating ilagay dyan. Kung tayo ay di tayo rin naman na magdudusa. Hindi po kathang-isip yun na pinapasukan na nila, they're already infiltrating our institutions. Samantala, Hindi daw katang-isip yon mga tol. So, ibig sabihin, totoong nangyayari. Ayon yan mismo kay General Bronner. ipatutupad naman ng Philippine Navy ang pinalakas ng Order of Battle sa West Philippine Sea at karagatang sakop ng hilagang bahagi ng bansa. Kabilang sa revamp ang command and control sa mga opisyal ng Naval Forces West at Northern Luzon at paghahanda sa mga karagdagang barko na darating, kabilang ang BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang at iba pang mas modernong kagamitan. Nagbibigay tayo ng mas magandang, mas malaking atensyon ngayon sa mga lugar na ito, and these are the naval components confronting them. Mula sa People's Television. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga balitang to na ating napanood? Pwede ka magbigay ng iyong komentaryo, reaksyon sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.